Halos 2 bilyong pisong halaga ng flood control project ang nasungkit ng pamilya Diskaya sa Laguna mula 2022. Karamihan ng mga ito nasa Binyan at San Pedro. Pero kapwa itong lumubog sa baha nito lang Hulyo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun pala. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila mga DE po. DE Yeah, okay. ng Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, Sino DE nga? ng Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? Ito ang inilahad ni Sara Diskaya, ang tinaguriang flood control queen sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, mayroong mahigit 140 flood control projects na naitala sa Laguna mula 2022. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 8.5 billion pesos. Kung susumahin, pinakamaraming nakuha ng 8 sa 9 na kumpanya ng Diskaya na aabot sa 24 projects o halos 2 billion pesos. Ibig sabihin, 1/4 ng pondo para sa flood control projects ng lalawigan, Diskaya ang humahawak. Hinimay namin ang mga proyektong hawak ng mga Diskaya sa Laguna. Malaking bulto nito matatagpuan sa 2nd Engineering District. 9 ang nasa Binyan, 6 naman ang nasa San Pedro. Ang 2 lungsod na ito ang pinakalubog sa baha noong panahon ng habagat, 1 linggo bago ang SONA ni PBBM. Pumunta kami sa tanggapan ng DPWH 2nd Engineering District para tanungin kung kakilala ng District Engineer ang mga Diskaya. Pero sa aming pagsisiyasat, napag-alaman namin na November 18, 2024 na nang maupo ang kasalukuyang District Engineer. At lahat daw ng proyekto ng mga Diskaya sa distrito na bid out na bago siya maupo sa pwesto. Ang dating District Engineer na naupo rito mula July 2020, napag-alaman namin na pumanaw nitong nakaraang Abril. Sa ginanap na hearing kahapon, inamin ni Diskaya na naglalaban-laban ng kanyang mga kumpanya pagdating sa bidding ng mga proyekto ng pamahalaan. That is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat yun eh. Ayon sa ilang legal experts, oras na mapatunayang may bid rigging na nagaganap sa pagitan ng DPWH at mga lumalahok na kontraktor, maaari raw itong mag-constitute ng violation sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.